Lord of God, Pastor Luther Teleron. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Good morning, everyone. Maayong buntag sa atong tanan. Amen. Ayaw mo kaluya nga gamay rata kay daghan man ta atubangan sa Ginoo. Amen. Salamat sa Ginoo. So karong adlaw magampo ta para sa pulong sa Ginoo. Langit nun nga mahan, daghang salamat sa imuhang mga pulong ug ikaw nagagiya kanamo. Salamat kayo Ginoo nga imo kong gamiton para sa imong mga katawhan, mga pastors nga niya dinhi just to remind us through your word. And God, thank you for giving us your wisdom, your energy every day nga imong gihatag para kami makasangyaw sa imong pulong. Daghang salamat sa imong paghatag kanamo og passion nga diin among dili lang i-celebrate ang Bible month kundi i-promote namo ang pulong nimo Ginoo. Og mituo kami nga ang imong pulong ikaw kini Ginoo. Mato pa sa imong pulong sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Salamat Lord nga samtang kami maminaw mo saka ang spiritual namo nga aspeto, ang faith namo Ginoo diha kanimo. Ug salamat Lord nga magmanifest kini sa material world, sa physical body. Dalaygon ka sa walay katapusan. We thank you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. O amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, since ako may natahasan nga mag-share ninyo, I just want to remind everyone, no? Kanilang pulong sa Ginoo. O lipay ko nga ni adinhi ato ang probinsya sa Lanao del Norte nga chairman, si Bishop Licera. Pastor, salamat nga niya ka, kauban sa imuhang wife, Pastora Loretta. Si Pastor Roy Panganpod, ang chairman sa Tubod, ni Apo din just recognize, no? Nanay Lovita, Nanay Ali, Pastora Ali, Pastora Nini Tirado, board member Matalinis, Pastora Violi, kanatong tanan nga niya dinhi, nasa Pastora Hope, kauban nato. Og dili kini siya usik kay sa ato ang kadaghanon, daghan naman, okay naman Unya akong gi-video, o makatanaw diha ang mga 20 ka buok, ni nadugang ag 20. Di ba? Na-bless sila, ma-bless, makadungog sa Word of God. Daw bi kung moabot og 100,000. Ha? Unya, i-estimate lang nato 5 ray nakabig. Dili na pudlogi ang langit. Kaya ng Bible, usaray mo balik sa tiilan sa Ginoo. Ha? Maghugyaw ang langit. Lucas 15, no? Grabe. So, gamito na to ang social media platform. Kay doon ako'y mga video nga gi-upload, mag-ampo ko, dahil kayo mag-amin. Napo ko'y magwali, napo'y kuan dito, mga basher dito, nga mga CFD, kanang mga makigdebate, pero kusog kay sila sa bersikulo, pero wala na nga bago ilang kinabuhi. O, di ba? So, ang pulong sa Ginoo, muusab gini sa itong kinabuhi dapat. Kay kaning gitawag diri nga, new life. Kining new life, bagong kinabuhi. Mo ginibisaya na. O, sa Bible, dili lang new life, kundi new creation. The old has gone and the new has come. Si God yun ang author sa mga bag-o ba? Di ba malipay ta nga, natay bagong butang. Ang pinaka kalipay sa Ginoo, kanang dunay tao nga mituo ni Kristo nga manluluwas iyang kinabuhi. Mabag-o iyang kinabuhi. Ang tawag na sa John chapter 3, kanang gitawag nga born again. Kani mga synonyms ni siya, no? New life, new creation, born again. Unya pag magiskot tag born again mga kaigsuonan, dili na born again nga nausab dayon imong batasan. Kay physical man na. Kita mo nga nagclaim ta nga we are born again, dili ko na relihiyon. Kay daghang kay mingon nga mo relihiyon, born again. May pag-isulti na lang nimo nga Pentecostal. Oh, kay nagtuo ka sa Holy Spirit, Pentecostal tanan. Okay? Nya, unsa din ang manifestation sa Pentecostal? Mabag-o yang kinabuhi. Ma-born again. Dili relihiyon ang born again. Usay manggod kay ang hinumduman po sa secular, ang atong relihiyon daw, born again. Dili ta born again ang relihiyon. Ang born again, personal experience nato sa Ginoo. Mo nang gitawag ta nga, dunay bag-o nga kinabuhi. Unya, sa diyang gidawat nato si Kristo sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan, na bago atong spirit, gikan sa pagkamakasasala, nahimo nang matarong, pinaagis pagtuo, pinaagis sa grasyas Ginoo, giluwas ta niya,
Unya gimatarong ta ni Kristo kay imputed nga righteousness man ang una, dili man na holiness nga binuhatan. Kanang binuhatan resulta na lang na siya sa unsa man, sa pagtuo nato ni Kristo. Nga si Kristo nagpuyo sa ato kay biblically speaking, spiritually speaking, kay simpre pag ingo Bible biblical, espirituhanon gina siya nga mga butang. Okay? Unya, nag-ingon dito sa Bible nga walay sala si Kristo. He knew no sin. But He became sin, kanus ama na nahitabo sa cross. Para asa? For us to become the righteousness of God in Christ. First things first, mag-tuo ta ana. And I believe, ug i-apply sa akong kinabuhi nga, na matarong na day ko tungod ni Kristo. Dili sa akong pagtarong-tarong. Unya kay namatarong naman ko sa spiritual tungod ni Kristo, muhinay-hinay din sa manifest sa akong physical body nga matarong na pud akong kinabuhi. Amen, amen. Dili ko motuo nga ang usa ka tawo gigrasyahan sa Ginoo, gisudlan sa espiritu sa Ginoo, naa si Kristo niya nga mabugoy siya maway-ayo nga tawo. Dili siya disinting nga tawo, dili siya tawo nga kabalo nga, dili siya kanang tawo nga makasasala gihapon. Dili na ta makasasala pagatawgon pa. Matarong na ta mga kaigsuonan. Dili na ta pwede moingon nga I am saved by grace. Unya moingon ko nga I am sinner but saved by grace. You are not sinner anymore. You are the righteousness of God in Christ. Na matarong ba ka tungod kay may kang tao? Dili, tungod ni Kristo. Mo na giingon sa Bible, dili na mo giingon ni Pastor Luther. Mo na giingon sa pulong sa Ginoo. Na mo ning new life. New life. And I love the statement of Bishop Licera kaganina nga kung ibton ang kahoy sa yuta, mamatay siya. Kung ang isda ibuwag siya sa tubig, patay siya. Muna nga ang tao gyud nga new life na bag-o na yung kinabuhi, di siya pwedeng ibuwag sa word of God. Kay mamatay siya, patay gid siya actually. Walay word of God, di tabuhi. Ang tawag bitaw diri sa atong tema sa Bible month nga celebration nato ron, God's Word, the breath of life. Gininhawa sa atong espiritu kalag kinabuhi, mga kapastoran. Amen, amen, mga igsoon. Ang pulong sa Ginoo, balikan nato tong born again, na bag-o ta. Konektado gina. Kabalo ba mo? Si Nicodemus, bright nga tao, pero wa siya kasabot unsay born again. Daghang bright sa secular, pero di sila kasabot unsay born again, kailang nasabtan relihiyon. Ingon dayon si Nicodemus, unsaon man nga maka-inherit sa kingdom of God, ingon Jesus, you must be born again. Dili na siya command, kundi imperative. Walay makaadto sa gingharian sa langit, imperative, wa kay choice. You must be born again. Kung ako'y mo declare karong adlaw, ang maluwas born again ra gyud. Kay walay makaadto sa gingharian sa langit kung dili mabag-o, dili to magpasakop sa relihiyon. Kundili, mabag-o iyang kinabuhi. Unya kay gibutang dito sa tumoy sa John chapter 3, born of water and of the Spirit. Born again is spiritual things. The Bible is spiritual things. Tagang kag sinina, material things. Amen, amen? Tagang kag pagkaon, kay na birthday, na Thanksgiving, busog kay ka, material things. Physical things. Pero pag tagaan kag Bible, that's spiritual things. Pero dili gina-appreciate ang spiritual, kay murag wala say bili, kay dili ka kakita. Sa diyan na born again ta, nakitaan ba rin nato nga na born again natong spirit? Sakto dili. Amen, amen? Hallelujah. Pero wala mausab ang kamatuoran nga born again ta ang tanan. Pastor, sa diyan na born again, pastor, naa ba tayo gyapoy bati nga batasan? Naa gyapon usahay manggawas? Kay di man nagabase ang pagka-born again sa batasan lagi. Pero hopefully, we are praying nga mabutan-butan sa gyud ang physical body nato. Matarong sad ta nga tao. Pero di na diretso dayon. Ang diretso na born again ang spirit. Born again spirit. Pero ang kalag bitaw nato, naman tay body, soul and spirit, ang kalag process. Ang physical process. Munang sayop ang pagtulunan nga bati magagbatasan di pa ka maluwas. Dilingon ana ang kaluwasan nga gitudlo sa Bible. Nabitaw toy nag-ingon sa usa ka argumento gani nga nay nag-ingon nagdunggan ako ben siya nga Pastor, luwas na mo? Yes. Since we believe the Lord Jesus Christ, we are saved because of the Word of God. Ingon ang pulong sa Ginoo, for by grace you have been saved through faith, and that's not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Ingon siya, nan karon kung luwas na ka,
asa man magpuyo ang taong luwas ning sa langit. Nya karon asa man ka naman ka sa yuta. Very logical ang tao pero di siya spiritual. Logical siya murag pangdebate pero di siya biblical. Kaya ang biblical, we are born in water and spirit. Na gitawag nga new life, breath of life, breath of our new life na Kristohanon ta, born again na ta, synonym sa new creation na ta sa Ginoo, ang atong kinabuhi nga makapadayon ta kining breath of new life, kining gitawag nga God's word, the Bible, the word of God. The Bible, mao niya ang atong kinabuhi, mao niya ang breath of life nato mga kaigsuonan, mao niya atong kinabuhi. Kabalo ba mo katong pag-ingon bitaw ni Jesus nga you must be born again, kinanglan kang mabag-o? Kabalo ba mo ato? Katong word nga born of water and spirit, di ba? Spirit, spiritual things. Kanang water bitaw diha. Kuha na siya kanang word of God. Kanang water ba? John 15, ingon si Jesus, no? Ang John 15, the word of God, the word is like a water that cleans our soul. Soul, mind, and emotion. Muna i-promote na to ang pulong sa Ginoo nga maminaw ang mga tao. Daghang kay bright dito, bright sila sa secular world, pero dili sila bright diha tubangan sa Ginoo. Kay ang pinakamalamon nga tao kadtong dunay pagtahod sa Ginoo, kadtong mga na born again, kadtong na Kristohanon. Ingon ang Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kanang fear din na dili kadlukan ang Ginoo. Ang fear din ha karespetuan ang Ginoo, mo respeto sa Ginoo. Give reverence, give respect. Ang Hebrew word sa fear, yera. Yera, which simply means give respect, give reverence. Unya ang ikatulong nga meaning na worship. Gisimba ang Ginoo. Kadtong mga tao nga bisag bright sa kalibutan, pero di kabalo mo simba sa Ginoo, dili mo saludos Ginoo, dili mo respeto sa Ginoo, wala sila ikaalam. Abi nilag maalamon sila, kay daghan sila degree na human, pero saludo ko sa mga taong may kaalam nga naa sa pulong sa Ginoo. Palakpakan natong Ginoo ni ana. Hallelujah. So mao kana ang ato ang gisgutan karon, no? Kani God's word, the breath of life. I believe nga pahuman akong istorya din ma-appreciate nato ang importansya sa word of God. Unsa to ang water, you must be born again. Kasunod niya, kasabay niya ang pagkabag-o nato, gi-provide sa Ginoo ang Bible, gi-provide niya ang kanang gitawag nga word. Unsa tong water? Word of God. Water, word of God. Daghang man simbolo sa Bible sa word of God. Water, the word of God is like a water that cleans our soul, mind and emotion. Kabantay mo, ang mga membro, mga kaigsuonan sa adlong Domingo, pag magwali si pastor, madasig sila, musakay lang pagtuo. Oh, pag-ingon ni pastor, and my God shall supply all our needs. Amen, amen. Amen ang mga tawag yun. Grabe yun. Ang Ginoo muayo sa inyong balatian. Amen. Pag-abot sa Lunes, Martes, way nadunggan nga word of God, balik na po lang soul, ilang mind, emotion dito sa kanang gitawag nga ma-contaminate na po dito sa gawas, maluya na po sila. Munang kada Sunday yun, simbag yun, maminaw sa pulong sa Ginoo, mo respeto sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo, ang Bible, si Jesus man mga kaigsunan ko diha sa Ginoo. Matod pa sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tuguti ko ninyong mubasa sa 2 Timothy 3:16. Ingon ang Bible, all Scripture is God-breathed. Now, connected na niyo? All Scripture is God-breathed and is useful for teaching what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Right. To rebuke, to correct, to teach. The Word of God, all Scriptures is God-breathed. Kining Bible. All Scriptures. Ang pangutana, tanan ba nga gisulat sa Bible, Pastor, pulong sa Dios? Murag dili kayo pa kaayo ingon assured nga pulong sa Dios. Tanan bang gisulat sa Bible pulong sa Dios? The answer is, dili, kaya na may pulong sa yawa din sa Matthew chapter 4, nga ang pulong sa yawa, iyang gitintal si Jesus, okay? Pero mo ni ang tama nga pangutana. Is the Bible the Word of God? Murag, magdawta ana gamay nga question. Pero ingon ani ang tama nga question.
Is the Bible the very Word of God? Yes. Very. Kay bisag na ipulong sa yawa, apil siya nga, ang all scriptures is God breath. Giginhawaan sa Dios. Ang nagsuwat tao, pero dunay kaalam gikan sa Dios. Ang ginhawa sa Dios naa sa Bible, naa sa pulong sa Ginoo, all scriptures is God breath. Para asa man ang all scriptures. Bisag na ipulong siya yawa, pero makatabang siya nga mutudlo, makarealize ta mo correct, mo rebuke, pero ang kinatibukan, pulong gyud ni siya sa Dios. All scriptures is God breath and is useful for teaching. Magduda ka tong question nga, is the Bible the Word of God? Not just the Word of God. The Bible is not just the Word of God. The Bible is the very Word of God. Very Word of God gyud siya. Kung baga, wala na ilain, gabisag na ipulong ni Satanas dito, giapil-apil na lang to dito, para gigamit sa Ginoo aron mutudlo sa tuwa. Hallelujah. Amen. Amen. Mao nay nakanindot kayo. Unya unsay giingon sa kang Timothy, kang Paul gisultihan niya daw sa Timothy ingon siya nga ang tanan nga scriptures is God breath of new life. Bible is the breath of new life. Nabuhi ta sa imong pulong Ginoo. Ang pulong sa Dios ang nagbuhi kanato mga kaigsunan. Ang Genesis chapter 2 verse 7, kadto bitong pagbuhat sa Dios sa tao, ingon siya, then the Lord God formed the man from the dust of the ground, and He breathed the breath of life into the man's nostrils, and the man became a living person. Paminaw ug maayo ani. Reminders ni natong tanan. Kanang word nga breath didto pa na sa Old Testament di ay kanang breath ginhawa sa Dios. Pagbuhat niya sa tao, dust. Walay life. No life, dust. Unya, wala nag-function ang soul, ang mind o emotion. Pero paghuyop ni God the Father Elohim, okay, sa ilong ni Adam, paghuyop niya dito, ingon ang Bible, and man became a living soul. Mura bitaw ka ng computer nga gion, gisaksak, ni function ang CPU. Ang utok, ni function. Ang heartbeat, ni function. Nabuhi siyang kalag. Living soul. Nabuhi siyang kalag. Meaning to say, walay bili ang physical body in the very first place sa tao. Pormado ng tao. Nanay tiil, nanay kamot, nanay ilong, nanay mata, pero walay pulos. Hangtod nga minghuyop ang Ginoo sa ilong ni Adan. Unsay ingon sa Bible, and God, the Lord God, no, gingon dere, formed the man from the dust of the ground, and He breathed the breath of life into man's nostrils, and the man became a living soul or living person. Nabuhi siyang kalag. In short, mga kaigsuunan, dako kay ni nato nga kuan ba kanang i-promote gyud ang pulong sa Ginoo kay mao ni ang gininhawa sa Dios, no, sa ato ang bag-ong kinabuhi, sa atong pagkakristohanon. Kay daghang mga tao karon nga mas dako kinilag bili, dili man kumingon nga walay bili ning material, pero mas gitagaan nilag bili ang material kaysa spiritual. Mas gitagaan nilag bili ba ang material kaysa spiritual? Nga wala may bili ang lawas kung walay huyop sa Ginoo, walay breath. Kani ba? Pag huyop, nabuhi ang tao. Unsa to ang pulong sa Ginoo, kinabuhi na to. Hello, amen, amen. Ang atong tinuod nga kinabuhi, ang pulong sa Ginoo. Ingon ang Bible, si Christ ang atong kinabuhi, siya ang pulong, siya ang word. Kay numdo mo sa John, unsa gingon sa Bible? Siya ang word. In the beginning was the word, and the word was with God, and the Word was God. Ang dito sa ubos, John 1, ingon dito, sa ubos nga verse, ingon dito, and the Word became flesh. Nahimong material, and dwelt among us. Nahimo siyang tao. Kay sa labing tinuod mga kaigsuunan, tanan nga naa nato dinhi karon, tanan nga gi-enjoy nimo nga blessings, tanan nga material blessings nga atong gi-enjoy, gikan na sa spiritual blessings.
Tanan nga nakabot nimo karon na achieve sa kinabuhi, nagsugod na sa pagbasa, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, spiritual life ug sa mga pag-ampo. Because prayer is spiritual activity. Hello, amen, amen. Nagsugod tanan sa spiritual. It always begins with the Word of God. Di ba ang creation? Let there be, let there be, let there be, let there be. Because of the Word of our Elohim, God the Father, there is creation. Ay, creation. Munang, mutuo bitaw ta nga, i-claim na tong saad sa Ginoo, ikumpisal na to, isulti na to, i-declare na to, ang saad sa Ginoo. Muna itong nga pagtuo. Espirituhano na mga kaigsuunan. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So nindot kayo no nga ato ni siya nga gihimay-himay ang pulong sa Ginoo, importante kayo mga kaigsuunan. Katong breath bitaw sa katong breath sa kanang gitawag nga Genesis chapter 2 verse 7, ang yang Hebrew word adto is pneuma. Letter P N E U M E, pneuma. Pneuma. Kung mag-study kag pneuma, pneumatology. Pneuma. Ang buot ipasabot spirit. Holy Spirit, the study of the Holy Spirit. Katong gininhawa nga gihatag sa Ginoo ni Adan, spirit no. Spirit. Then i-function ang soul. Then i-function ang body. So nakumpleto. Body, soul, and spirit. But kipasabot, kining word of God nga breath din breath. Spirit niya, spirit of our new life. God's word. Ayaw mong kakuan. The word of God is spiritual food. Spiritual food. The breath of new life. Gininhawa. Unsa to ang gininhawa? Paghuyop sa Ginoo, spirit, pneuma. Spirit. Unya, gingon sa 2 Timothy 3:16, all scriptures is God breath. Sa ato pa di ay, pastor, kung nabuhi mi sa pulong sa Ginoo, gininhawa din is Ginoo. Hello, amen. Kanang buhi bitaw ta karong adlaw, napatay espiritu, wa pa ni buwag. Salamat tas Ginoo nga buhi pa ta natay body, function ng soul, dapat espiritu. Naay spirit na to. Buhi pa ta. Hallelujah. Amen. Amen. Muna importante kayo nga masabtan nato ni mga kaigsuunan ang pulong sa Ginoo nga grabe ka importante gyud kayo. Gitagaan nato og bili, gitagaan nato value ang word of God mga kaigsuunan. Ang Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Unsaon giunsam ni pagkasulti. Nga wala nag-ingon ang Ginoo nga wala nag-ingon ang Ginoo nga ayaw nagkaon sa tinapay. Gipakaon ta niyang tinapay. Pero ang giyon sa Bible sa statement, man shall not live by bread alone. Mabuhi ka sinapay pero dili ra diha kutob. But by every word. Dapat sultihan atong kalibutan. Nabuhi mo sa tinapay, nabuhi mo sa luto, nabuhi mo sa sudan, sa snacks ninyo, pero dili ra diha kutob ang inyong kinabuhi. Kaya ang atong pagkabuhi, ang atong kinabuhi, ang atong new life, ang breath of new life na to, ang word of God yun. Dapat naa nato si Jesus. Siya ang word of God. Naatay relasyon kan Jesus. Hallelujah. Amen. Patay ta kaniadto sa sala, apan karon gibuhi na ta diha ni Kristo mga kaigsuonan. Hallelujah. Praise the Lord. Pagkaninduta kayo, no? Dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang. Mabuhi man tas tinapay. Dili masata mo ingon nga di ta mabuhi, pero dili ra diha kutob atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi si Kristo. Christ is our life. Siya ang atong kinabuhi. Munang kamo mga batanon, na ako ikuan ninyo gamay, aware gamay ninyo. Kamo ha? Kamo ra may naa din Pag mo ingon bitaw mo nga, nabitaw ingon nga, ala, kauyab na giguan ni kay siya na gid akong kinabuhi. Wrong gid na. Nya nabitaw bisan gani, bisan bitaw magtiayon unsa. Usay expression, ikaw na gid akong kinabuhi, kung mamatay ka patay sad ko. Wrong gid na siya. Ang atong kinabuhi si Kristo. Yes. Ang atong kinabuhi word of God. Dagan na kay kugiwalihang namatayan nga, namatay ang asawa, namatay ang bana, hilak gid sang maayo, duro sang hilak, patay na gyud ka, wala gyud ko kauban, wala na gyud ko din ako mabuhi ani, hangtod karong buhi magyapon. Amen, amen, amen. Isa pa kasi mana naminyo man otro.
Munang kamo mga batanon, ingnon mo sa naimanguyab ninyo anang ay mo sugot din ay mo tuo anak dayon. Ikaw ang akong kinabuhi. Nya, ma-depress dayon kung biyaan sa uyab, unsa na, mabuang ang iyang kinadili ka mabuang. Mas mabuang ta, mas way pulos atong kinabuhi kung wala tay Ginoo sa kinabuhi. Yes. Amen, amen. Dili ta maunsa ka na mingon ito sila nga akong kinabuhi kini gyud kay wa na koy yuta. No. Unya wa na koy balay, di na ko mabuhi ani mabuhi gyapon ka kay naay Ginoo nga mo provide sa imong gikinahanglan. Ang makapawala nimong kinabuhi kadtong wa pa ka maluwas, wala ka ni Kristo, wa pa kay new life, wa kay breath of new life. Mabuhi ta kay ang atong kinabuhi dili material, ang atong kinabuhi si Kristo sa atong kinabuhi. Hallelujah. Amen. Amen. Siya ang atong kinabuhi. Ayaw mo pagsalig anang ikaw akong kinabuhi, ikaw dili gina siya mao. Di na tinuod. Kay natumato sa mga batanon, ikaw akong forever. Why forever dia? Si Jesus ra ang yang gugma mao'y forever sa atong kinabuhi. Hallelujah. Palakpakan natong Ginoo niya na. Hallelujah. So I think no nga na-release nako ang pulong sa Ginoo o nag-remind ni nato. Wala ko nag-ingon nga ako lay nag-minister karon pero wala ko nag-ingon nga mo ni ang tuhuan ninyo akong gisulti. Tuhuan nato unsay naa sa pulong sa Ginoo. Amen, amen. O kini siya mga kaigsunan dako kayo ako nalipay kay kung nagtan-aw ani kining God's word, the breath. Unsa tong breath kanina? Spirit. The word of God is spirit. Tan-aw ra gud niyo sa Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. Kompleto ni nga verse. Kompleto ni nga verse. Kaniyo? 12. Hebrews chapter 4 verse 12. Ang pulong daw sa Ginoo, buhi siya og gamhanan og hait siya sa espada nga duhay sulab. Matod pa sa nagwali nga muigo ninyo, igo pug ko. Dili na siya mao kay ang kuan man God, ang word of God espada siya, spiritual nga espada siya, sword of the spirit. Dili mo igo nimo, dili mo igo nako. Ang but pasabot din nga ingon diri sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. Kaning gingan cutting between soul and spirit, nya between joint and marrow. Kanang joint and marrow, body na, body. Tanawa, mukating kuno ang word of God, spiritual ang word of God, mukating siya sa body, soul, and spirit. Mukating siya ba? Kung saan mukating, ang tawag sa uban na kanang gadivide bitaw, di ba? Gadivide meaning body. Soul, kani makita niyo, body. Then ay soul, mind and emotion. Then spirit, dili makita. Mo to na born again. Spirit na to, dili makita. Ang but pasabot, ang word of God, mukating siya, dili siya ingon nga, ang pagkuhan bitaw rin nga, igo mo igsoon, igo po dili. Muigo siya, gikan sa spirit, di ba? Ang word of God, spirit. Mulapos siya sa soul. O mulapos siya sa joint and marrow, body. Joint and marrow, ang buti pasabot. Word of God, spirit. Wala kay kwarta, pero gideclare nimong word of God. And my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Muigo siya, muagi sa imong mind o imong emotion. Yes, I believe in the name of Jesus Christ. My God shall supply all my needs. Di ka mag-worry, di ka mahadlok. Then mugawa sa physical body na ay provision ang Ginoo. Munay buot kay pasabot. Munay buot kay pasabot. Pag ingon din I am the child of God. I am the child of God. I will act as a child of God. Munay buot pasabot niya sa Bible. By His stripes we are healed. Ingon ang soul, by His stripes, iyang sultian ang iyang body. You are healed. Ingon siya na ko'y sakit, cancer. By His stripes, I am healed. Ikaw mo'y nakabenepisyo sa pulong sa Ginoo. From spirit, soul, and body. Ingon ana unta ang pag-apply sa Word of God. Kabalo ba mo? Ginabalik-balik, gininako ba? Sa church na mo, i-apply na mong Word of God. Ingon ang Bible. 2 Corinthians 8:9. Si Kristo na pobre aron ikaw madato.
Pero daghang kay wala nag-apply ani. Moingon pa gyapon simbahan, kani siya dato nga membro, kini pobre. Dato na tanan. Dili lang tanan nay kwarta. Tanong ha? Atong Sunday na nagtestimony sa among simbahan sa Aurora. Nagtestimony, naghilak siya. Ingon siya, pastor, yang giwalihan ako ani kanunay, dugay na. Pastor, nakuan kay ko pastor ay na discourage ko atong karong nga semana. Ngano man? Sister, nagtestify siya, nakahilak gid siya. Kanang akong amo gipasugba ko og kanang gitawag nga karne. Napagod ang ibabaw, hilaw ang ilalom. Gibutang sa akong breast, init kaayo. Akong gilabay. Dayon, nalabay na ko sa yaha din, gipatawag ko na sa barangay. Ingon din siya na, sa diton, hilak siya, ingon siya. Pait gining pobre ta. Daog-daogon rata. Pagkuha na ko sa microphone, I'm very sorry sa nahitabo nimo igsuon. Ate, sorry kayo. Dili ka angay nga naon. Dili ka angay nga naon, pero sultihan na ka. Diba? I-remind te ka utro. Dili nakapobre tungod ni Kristo. Dato na ka, nagkataon nga wa pa kay kwarta, wa pa nagmanifest sa physical body, pero wa ko'y nakita ang Kristohanon, gikan sa pagsugod, purdo yun. Pero sadyang lahutay sa pag-alagad sa Ginoo, miasinso ang iyang kinabuhi. Kaya ang plano sa Ginoo, plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope and a good future. Bisan bitaw si David, ingon siya, gamay pa ko hangtod natiguang wa ko'y nakita. Sa Salmo, nga usa ka taong matarong ba nang away sipyat, naagya po'y sipyat, nga nagpakilimos. Ako siyang gignan, ate, dato na gyud ka, I will remind you. Kabalo ba ka? Her spirit is lessening. Ingon siya, salamat kay pastor, salamat kay dato, giday ko no. Wa lang kay daghang kwarta mo nang gidaog-daog ka. Pero wala sa word of God nga ikaw dato. Karon nga kabuntagon, I just want to remind everyone, not me telling you, kitang tanan dato na tungod ni Kristo. Ingon ang Bible, nahimo sang pobre aron ikaw madato. Young people, layo pa kayo nga mudaghan inyong kwarta, pero karon pa lang daan, i-declare na ninyo na pobre si Kristo aron ako madato. Akong ginikanan, luoy, purdoy kay sa kwarta, pero Kristohanon man ko na may pulong sa Ginoo. Panindigan ako ang pulong sa Ginoo. Nga niingon ang Bible na pobre si Kristo sa cross aron ako madato. Lord, ipamanifest sa physical body, dato na ko, ingon ako akong soul, dato na ko, kulang lang kong kwarta, pero one day, makatrabaho ko, muasinso ko, aron makita sa kalibutan, nga mga anak sa Ginoo, gipauswag sa atong buhay nga Dios. Hallelujah! Amen, amen? This is the word of God, and you're listening right now is a spiritual things. Di ba na something sa iyong sulod nga murag, spirituhanon gyud because the word of God is not physical. Spiritual things dapat. Di ba kitang mga pastors, mga shepherd, spirituhanon atong gihatag, gibahog sa mga tao? Hallelujah. Amen, amen? So, mao na siyang Hebrews 4:12. Nga unsa ang pulong sa Ginoo? Sword of the Spirit. Tanang mga verses, declaration sa Bible. Gikan na siya sa Spirit. Word of God, Spirit. Dayon, soul, and body. Ug moingon mo pobre, looy, akong ginikanan kami, waga ni ko gipa-eskwela insakto. Pero naingon ani man si Pastor Luther. Eskwela ko Bible School. Gitiman-an akong pulong sa Ginoo. Gi-apply na ko sa akong kinabuhi. Dato si Kristo. Pobre ko. Unya karon kay new life naman ko. Dato na sad ko. Wa pa lang ko daghang kwarta. Eskwela ko. Ingon akong soul, dato na ka. Diri, wag gyapon daghang kwarta pero malipayon. Makapalit sa imong gusto. Ngano man? Mao may gi-declare gikan sa spirit. Piting luoy gyud kinako sa una. Kinsa gyud magdahom nga nanay maminaw nako magwali, bisag asa ko magwali. Mga professional, kinsay adto mo sa among lugar. Wa gyud angay Luther didto sa mua. Ug wa ko na pastor, ambot aha ka ko karon. Na priso na ka siguro ko. Munang kamo mga batanon, padayon mo pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Padayon mo pagpagamit sa buluhaton sa Ginoo. Muna akong ginasulti kanunay, unsa ang pulong sa Ginoo? Breath of new life. Patay ang tao kung wala ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. Ingana na to pag-apply ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Onya, last but not the least nga verse, nga maogi verse nga pinakatama gyud, Romans 10:17. Faith comes by hearing. Faith comes by hearing.
Karon murag ning saka gamay ang pagtuning. Amen. Amen. Hearing. Unsa may mong gipaminaw? Hearing. Wala ta sa korte pero nay hearing dire. Unsa may hearing dire? Gibalik pa gyud kay importante ang word of God, hearing. Tama? Hearing. Faith, asa nagsugod ang faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Tan-aw nato ang word of God dire mga kaigsuonan sa ESV translation. So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Word of Christ ha, dili word of God, word of Christ. Kay si Christ, God man pod. Amen, amen? NIV translation. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. The message, through the message about Christ. NIV na, NIV. Then NASB. So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Paminaw mo maayo. Ang Old Testament, gisuwat ni siya Hebrew word. Ang New Testament, Greek word. Okay. Pastor, nganong na may debate, Pastor? Because of translations. Different translations in the Bible. Example, Isaiah 40:31, but those who wait upon the Lord shall renew their strength. Wait. Sa lain translation, but those who hope in the Lord shall renew their strength. Hope. Sa lain translation, but those who trust in the Lord shall renew their strength. Kung abogado atong isgutan inubogado, debate na. Because hope, wait, and trust is different. Tama, dili? Pero mugubak ka sa original nga Hebrew, walay debate. Munang daghang debate kay sa Bible, kay tungod sa different translations. Pastor, ngano naman po different translations para way debate? Gituyo na pagsulat ang different translations, dili aron mag-argue ang tao unta. Gituyo pagsulat ang different translation para ang different tribes, different languages makasabot sa pinakasimple nga paagi sa pulong sa Ginoo aron maluwas siya. Ang problema kay gigamit man sa nato, dapat Bisaya ra gyud unta ta na mag-English man sa ta. Ang Ilocano naman po'y Bible Ilocano, Ilonggo. Ang purpose sa different translations dili aron magdebate kay ang Bible dili angay debatihon. Ang pulong sa Ginoo muusab sa atong kinabuhi. Dili angay debatihon. When you go back to original language, walay debate, walay argument, di ba? Hebrew word, Greek word. Balik tanang magbasa sa Bible sa Hebrew word, Greek word. Ang problema lang kay dili ta kabalo basa sa Hebrew word, Greek word. Ang atong gihimo ron kung unsay mga word sa Bible, ato na lang i-click sa Google unsay Greek word, unsay Hebrew word. Para sa kanina, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pag-abot sa Bisaya, kadluki ang Dios. Di man kadlukan ang Dios. Ang Dios kaduulan man. Unya nga itong meaning sa una, kadlukan ang Dios aron mahadlok ta magbuhat sa sala. Ang iya ring Hebrew word, yera. Give respect, give reverence to worship. Kay sa labing tinuod, ang taong na ipagtahod sa Dios, di gyud ganahan mabuhat sa sala. Kana mga makasasala bitaw, wa mo ni pagtahod sa Ginoo. Nanunglos Ginoo, magbuhat og sala, dili ka konsensya. Kay wa sila pagtahod sa Ginoo, wala sila pagsimba sa Ginoo. Na misrepresent ang pagpaila-ila sa Ginoo because of different translations. Pero dili unta ang purpose sa different translations nga i-confuse ta. Ang different translations gituyo na gitranslate sa different translations aron nga mapaabot ang word of God. Kung Chabacano, pag Chabacano nga word of God. Amen. Pag Ilocano, Ilonggo, unya sa English bitaw daghang kay no, na ESV, NIV, no? NASB, King James version, unya atong yan na ala gi-compare na to, compare para gyud makuha gini mo original meaning adto sa Hebrew ug sa Greek. Now, nganong gituyo na ko nigsulti para naghatag lang kog overview. Kanang faith, ang Greek word sa faith, pistis. P-I-S-T-I-S. Faith, pistis. The assurance that there is God. Faith. Faith comes from hearing. Ang yang Greek word sa hearing, shema. Shema. Hearing, and hearing by the word of God. Kana bitang word of God bitaw din ha, sa Greek word, dili siya theos. Di ba ang God, theos man no, theology, God. Lahi sa Greek diri ang iyang explanation. Ang iyang Greek word sa word of God, kay ang tama nga explanation atong gibasa na ako nga translation kanina, word about Christ. The message about Christ. Di ba kasagaran to kay word of God man no, basta word of God, the Bible. Ang pagtuo basta nay Bible, nay pagtuo dili.
ang ingon sa Bible, na ay pagtuo, basta makadungog ka sa Word of Christ. Because Christ is God. Dili Theos. Ang tawag bitaw dito, Word of God, Word of Christ, Christos. Because si Kristo, Dios. Kinsay mo to nga si Kristo, Dios. Dili ratao, kundi Dios siya. Sa ato pa mga kaigsuonan, ang pag-translate to, Word of God. Pero sa ubang translation, mas natama ang uban. Ingon ang uban, Word about Christ. Christos. Unsa man ang giingon ni Apostol Pablo about Christ nga mensahe, kanang giingon niya good news. Gospel, ingon siya, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to those who believe, to the Jew first, and also to the Gentiles or to the Greeks. Amen, amen? Amen. So ang pagtuo daw, nagsugod sa pagpaminaw, unsay paminawon? Pulong ni Kristo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kinsa nang Word na? Si Christ. God's Word, the breath of new life. Ginhawa sa atong espirituhanon. Unsa may ginhawa sa atong espirituhanon? Si Christ. Christ is our life. Christ is the Word of God. Hallelujah. Amen, amen. Christ is the Word of God. Siya ang pulong sa Dios. Praise the Lord. Unya ang gitawag nga kanang faith, napoy mo ingon nga, pastor, kung pagtuo ra ang kaluwasan, pastor, ang yawa mituo man pod. Tinuod parehas ming tuo. Kristohanon ming tuo, ang yawa ming tuo pod. Pero dili maluwas ang yawa. Ngano di man maluwas? Mituo siya nga nay Dios, pero di siya motuo nga si Kristo Dios nga namatay sa cross. Gilansang dito og yang dugo giula para pagpasaylo sa atong mga sala. Parehas ra ming tuo. Para ni mga tao gawas. Nganong wala na save ang mga tao kay wa man mituo sa Ginoo. Ano nga nito? Istorya ra nga ning tuo sila. Kailas-gilas Ginoo, pero walay relasyon sa Ginoo. Kaya ang Bible, klaro magyud kayo nga ang nay relasyon, nakailas Ginoo, ang Ginoo nakailan niya. Kaya way relasyon, siya ray nakailan nga nay Ginoo, murag yawa ba? Kailas siya nga nay Ginoo, pero wa sila relasyon sa Ginoo. Kalaban sila sa Ginoo. Ang tao sa gawas, kailas Ginoo, pero ingon ang Ginoo, nagbuhat mo milagro, but I never knew you. Depart from me. Kaya wa ko kailan ninyo, kaya wa mo'y personal nga relasyon diri kanako. Kanos amat ang maka-personal relasyon sa Ginoo? Si Kristo ang namatay sa cross. Siya ang nagdugtong sa tao nga makasasala. Balik sa Dios Amahan, pinaagi ra gyud ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Palakpakan atong Ginoo niya na. Hallelujah. Amen, amen. Praise the Lord. So, that's all for today mga pastors, and I hope that the Word of God is reminding us today the value, and I'm very kanabi taong gitawag nga blessed without the Bible. Akong mga prinsipyo na as Bible. Wala ko gimanipulate sa akong ginikanan nga mo ni dapat i-prinsipyo. Tanan akong mga gihimong baruganan karon dapat based on the Bible, the Word of God. Nabuhi ko sa Word of God. Naingon ani akong pagkatao karon because of the Bible. Usay bitaw dili ma-appreciate yang pagkakristohanon kay wa siya kasabot kayo sa pulong sa Ginoo. Di niya ma-appreciate yang kaluwasan kay wa siya kay kasabot sa pulong sa Ginoo. Hello, amen. Yes. Importante gyud magtuon, labi na kita mga pastors, tuon gyud sa pulong sa Ginoo. Unya kabalo ba mo? Kanang dili man ang pagtuon formal training, naman po informal sama ani nagtuon man tas pulong sa Ginoo. We keep on listening to the Word of God. Unsa tong faith comes from hearing and hearing. Sunod, ikaw magwali, ako na po'y maminaw, then let's give and take para sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, maoran niya itong kinabuhi. Walay Luther kung wala ko gipurma aning pulong sa Ginoo. Kung basihan akong kagahapon, di ko maing-ani karon, mapastor nga nagwali. Pero because of the Word of God, mao'y giya sa akong kinabuhi. Siya ang kahayag, siya ang pulong, siya ang unsa man Di ba, kanta na nga, you are the light. Oh, you're the lamp unto my feet. Di ba si David, ingon si David ana, ikaw ang lampara sa akong agianan. Natoy gi-mention kaganina nga si Pastora Nini man siguro to nag-ingon kaganina sa prayer, ingon siya nga akong gitipigan ang imong pulong aron di ko makasala batok kanimo Ginoo because of the Word of God, the Bible. Ug ang pulong sa Ginoo si Kristo. Siya ang atong Ginoo. Siya atong manluluwas mga kaigsonan. Hallelujah. Amen. Amen. Gusto tang i-prosper? Keep the Word of God. Read the Word of God. Understand the Bible. The Bible. Let's promote the Word of God. Happy Bible Month kanatong tanan mga kaigsonan. Ug salamat, maayong adlaw kanatong tanan. God bless.